based sa routine, yun, morning, ano na, sila na yung nag-aasikaso sa sarili, Hmm, o sa shower, siya na bahala sa Mm. sarili niya, and then nire-ready lang namin yung mga damit niya for school, and then siya na yung nagsusuot, mm. gano'ng mga bagay. Malaking bagay din lalo nung hinayaan na namin siya to really help himself. Lalo nung may mga moment na nagtatanong siya, "Daddy, baliktad ba 'to? Oo, Daddy, tama ba 'tong pagkasuot suot ko niya, oo. ng shirt?" Hmm, So yun, mas nag-progress talaga, nag-accelerate yung progress niya nung binibigyan na namin siya ng kanyang responsibility, yun. Plus chores din sa bahay, mm. nakakatulong-tulong na rin siya, yung mga ganong bagay. I think all those things talaga are the things na gagawin mo, 'no? Siguro especially kung functional naman. Kasi hindi nakakatulong talaga kung you would treat them very differently. Hmm, So, yung mga sinabi niya na kung ito yung dapat gagawin niya na, kung kailangan niya siya na maglagay. Simple lang yun, yung paglalagay ng yeah, uniform or pagsasapatos and all. Bukod sa efficient yon sa end ng magulang sa household, efficient din yun for the kid hmm, kasi matututunan niya maging independent. hmm, Especially yung chores, 'no, hindi siya may tendency rin kasi na parang ibe-baby, 'no? So, hindi ko alam with other households but siguro importante na regulated din yung emotion ng magulang. Kasi, hmm, 'di ba, siyempre if emotional nga din yung magulang which we cannot blame them kasi mahirap naman talaga, correct, 'di correct. ba? That's also one identifier kung magiging successful ba or magpo-progress pa yung bata ng mas mabilis sa expected Hmm, natin. Kung hmm, kaya natin i-regulate din yung emotions natin na kasi siyempre halo-halo, right, emotions every right, day. Like halimbawa, as simple as yung mga activities of daily living. Kapagka na-frustrate ka, halimbawa, mabilis ka ma-frustrate, na-frustrate ka or na there's something in you na parang bakit di niya nagagawa imbes na mag-focus ka na hindi, Mm. sige titiisin ko 'to so that kung matagal man niya magawa basta magawa niya. yeah, yeah, Mga ganong bagay na I think everyday struggle ng mga parents. It's a good thing na very patient din talaga. Talagang oras, yung decision na to resign, yeah, 'no, to focus on the child. Pero ngayon, back to work na siya. Hindi Hindi pa pa rin, okey. rin. So, oo, focus talaga, mommy. oo. So, 'pag na-bore siya ulit doon sa Ah, niya, sa level niya, hmm. do they accelerate ngayon? Mas mabilis ba ang acceleration 'pag ganyan? Depende Or sa school 'yan. anong ginagawa? Kasi may mga kids siya before na parang nabo-bore na doon sa school pero after school, binibigyan sila nung mga challenging na activities, Mm. 'no? Hmm, Parang nag-a-up level sila. Anong Tutorial parang gano'n sa labas. hindi ko alam. Siguro ang sagot ko kasi nasa isip, depende Mm. 'yun sa school if they have accelerated programs. Hindi naman Hmm. kasi lahat ng school may gano'n. right, Oh. But when it comes to boredom, Mm. siguro 'yun, that's something that we can do if nabo-bored na, hindi pa talaga kayang Mm. i-accelerate, bigyan niyo siya ng task outside that or the best thing to do is to coordinate that with the teachers din mhm, kasi. Though it's hard sa end ng teacher kasi siyempre managing ilan ba ang bata sa hmm, hindi rin naman mapagfo-fokusan talaga. Pero for other teachers, they make time and effort na bigyan ng separate activity. Kahit Oo. nasa itong halimbawa grade 1 kayo, pero may need yung bata na ganito, May pwede. additional, Pwede. oo. Nasa initiative na yun ni teacher kung gets. papaano. So, ayun, minsan iba yung activity. So, same lesson, pero mas mahirap yung activity. Depende, Hmm. maraming approaches Mm. na So, ayun. So, ano yung usual na common misconception na naririnig niyo or nare-receive niyo from other people about autism? Misconception. Looking back kasi medyo clinose namin yung ears namin, eh. Hmm. mm, Oo, eh, na gets namin, eh, na merong stigma outside, eh. mm. Gets namin na medyo So, parang ni-ready niyo na umpisa na-ready pa namin yung lang. sarili namin, eh, Okey. na tayong makikinig sa labas, eh. Lalo siyempre makikita mo, maririnig hindi mo man marinig, pero based sa body language ng Language. mga tao, kapagka nag-tantrum sa labas, hindi mo maririnig, wala kang Oo, maririnig, pero based on their body makikita mo. language, Mm. makikita mo na, "Ano ba yang bata na yan? Oo. Bakit ganyan yan? Oo. Bakit Mm, ganyan yung reaksyon niyan? Anak pa naman ng ganito." oo. Ganong Hmm. bagay. So, siguro we ready ourselves on that situation and, siguro the way that we handle it, nag-usap kami mag-asawa na pagdating sa kanya, ang voice na papakinggan natin ay siyempre professionals and tayo yung tayo yung magle-label, tayo yung magsasabi Mm. kung ano yung sitwasyon ng anak natin. We don't
allow other voices na kumbaga diktahan kami kung ano yung meron dun sa anak namin na hindi naman professional. Something like that. It's not an arrogant thing, pero protection sa amin. Boundary. Oo. Healthy boundary din na hindi lahat ng voice are valid. Pero syempre papakinggan. Oo. Pero deep inside, okay, thank you po. Thank you po for that Ganun comment. lang. Salamat po. Pero at the end of the day, we listen kung Ang final say ay final kayo. say talaga. Hindi doon sa Mm. naririnig. Yun, that's how we handle it. And isang bagay din kasi, syempre dito sa Pilipinas, lalo back then, siguro ngayon medyo iba na, kasi marami ng marami ng advocate about it, and then marami na ring mga seminars, conferences Oo. na ginagawa about nga on that issue. Pero back then, medyo hindi pa rising yun during that time. Kaya parang makikita mo talaga, iba yung tingin nila. Lalo kapag ka biglang mangbabato yung anak namin. Tapos Wala pa naman na batong ibang tao. Untikan lang. Napigilan. Kasi yun Napigilan valid pag naman. iba yung tingin Oo, sa'yo. oo.